Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Yun talaga ang gusto ko. Ang pasamain ng loob mo, ang makita kang nag-aalab sa galit at iparamdam sa'yo na kahit ano pang gawin mo, baliwalain sa akin na hindi kita magawang mahalin dahil kaligayahan kong makita ka nasasaktan! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Dahil sa mga pinagdaraanang hirap, ang tanging naiisip ng tao ay paano makagaganti sa kanyang mga naging pagdurusa, ang iparamdam sa taong dahilan ng kanyang pighati ang kinikimkim na galit. Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kaligayahan kong makita kang nasasaktan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Oh, umiyak ka na naman, Sofia. Yan na lang ba ang gagawin mo sa araw-araw? Ang umiyak? Hinay, napakasakit po na nangyari. Pero wala na tayong magagawa, anak. Wala na yung taong tanging inaasahan ko na tutulong sa akin. Oo nga. Pero hanggang doon na lang ang buhay ni Wilson. Na-aksidente yung kotseng sinasakyan niya. Bumangga yun. At dahilan na rin na maaga niyang kamatayan. Napakahirap tanggapin yun, ay. Paano na ako? Nangako siya sa akin na siya ang bahala. Hindi niya ako bababayaan. Kaya lang, wala na siya. Pakiramdam ko ngayon, parang na rin ako namatay. Huwag ka magsalita ng ganyan. Anak, kailangan pa kita. Pero sa magiging buhay ko, sa magiging kapalaran ko, parang na rin ako mamamatay. At hindi ko tiyak kung kakayanin ko ang buhay na wala yung taong nagpapalakas ng loob ko. Magandang araw po, Aling Beatriz. Ah, Magno, ikaw pala. Maupo ka. Salamat. Sandali at tatawagin ko si Sofia para magkausap kayo. Naparito ako hindi lang para makausap siya. Ha? Para ano? Susunduin ko na siya. Isasama ko na siya sa pag-uwi ko ng bahay. Magno? Oh, ba't parang nagtataka kayo? Nagmamadali ka yata. Kailangan pa bang patagalin? Gusto ko nang makasama si Sophia. Nagdadalamhati pa siya sa pagkamatay ng kanyang matalik na Wala akong kaibigan. pakialam sa pagdadalamhati niya. Ang gusto ko, isama na siya sa bahay. Paano kung ayaw pa ni Sofia? Sino ba masusunod?
Aling Beatriz, karapatan kong isama na siya sa bahay dahil bayad na siya. Baka nakakalimutan mo, si Sofia ang kapalit sa napakalaking halagang nautang nyo mula pa sa mga magulang ko. At ngayon ko nakukunin ng kapital maging ang tubo. O baka naman buhay mong maging kapalit. Magno, Ay, Sofia. huwag mo nang takutin o pagbantaan pa si inay. Sofia, mahal. Binibiro ko lang naman itong nanay mo eh. Hindi nakakatuwa ang biro mo. Sophia, anak. Sasama na ako sa'yo, Magno. Ano? Yun lang naman ang gusto mo, di ba? Oo, dahil sabik na akong makasama ka. Saka huwag kang mag-alala. Sa piling ko, magiging masaya ka. Dahil lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Salamat at agad kang nakarating, Arman. Ayon sa doktor, kailangan na masalinan ng dugo si Darwin dahil bumababa ang bilang ng kanyang platelet. At ikaw lang ang alam kong makatutugma sa tipo ng kanyang dugo. Tatay Victorio, nalilito pa rin ako sa mga nangyayari. Nagsinungaling sa iyo si Christine. Ayaw niyang malaman mo na nagkaanak kayo. Kaya ipinakilala niya sa yung ama ni Darwin, yung pinsan niyang lalaki na katukatuwang ko rin nag-aalaga sa bata. Pero bakit niya ho ginawa yun? Dahil natatakot siyang baka kunin mo si Darwin sa poder niya. Lalo na nang makita mo miserabling kalagayan niya. Hindi ho niya dapat pinangungunahan ng sitwasyon. Dahil sa mga sandaling ito, wala akong ibang gustong gawin kundi ang mailigtas ang buhay ng anak ko. Kahit buong buhay ko, handa kong ibigay ngayon sa anak ko, Tatay Victorio. Natatandaan mo yung gabing paulit-ulit kong ibinigay sa iyo ang aking sarili bago ako ganap na lumayo. Oo, si Darwin na naging bunga noon. Ngayon, sumbatan mo akong muli dahil bukod sa hindi ko pagsipot sa ating kasal, pinagkait ko rin sa iyong karapatan mong malaman na nagkaanak tayo pagkatapos ng gabing yon. Hindi. Hindi kita susumbatan dahil mahal kita, Christine. Kung alam mo lang na sa buong panahon ng iyong paglayo, wala akong hiniling sa Diyos kundi ang matagpuan ka. At ngayon napatunayan kung may anak tayo, lalong hindi na tayo dapat pang maghiwalay. Huwag mong lokohin ang sarili mo, Arman. Sinasabi mo lang yan dahil naaawa ka sa kalagayan ko at ni Darwin. Total, tapos na ang pagkakawang gawa mo sa anak ko. Pwede ka nang umalis. At ang kaisa-isa kong pakiusap, huwag ka nang babalik. Ganyan na ba talaga karamot ang puso mo? Kaya mo nang isakripisyo pati isipan at kinabukasan ng anak mo? Hindi mo siya dapat idamay sa galit mo sa mundo dahil lang sa sinapit mo. Karapatan din niyang magkaroon ng isang maayos na buhay. Ngayon, lumalabas sa bibig mo na nagkaka-interes ka sa anak ko. Kung yan ang interpretasyon mo sa mga sinasabi ko, wala na akong magagawa. Pero gusto kong malaman mo na kung hindi mas madali ang naging paglimot ko noong magkalayo tayo,
mas magiging mahirap ngayon sa akin ang sitwasyon. Dahil dalawa na kayo ng anak natin na hindi mawawala sa isip ko. Umalis ka na, Arman. Christy, Umalis ka na. Ayoko nang marinig ang iba mo pang sasabihin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Siguro naman, masaya ka na sa buhay mo ngayon. Ha, Magdo? Dahil kasama mo na siya. si Sofia ba ang tinutukoy mo? Sino pa ba? Di ba siya lang naman ang nagpapaligaya sa'yo? Pero kulang, Wanso. Ha? Bakit? Anong kulang? Ang pagmamahal niya. Hindi pa niya kayang ibigay sa akin. Pasasaan ba't ibibigay rin niya yun ng buong buo sa'yo? Kapag nangyari yun, masasabi ko ng ganap ng kaligayahan ko. Mabuti na lang, mahusay yung Pride detergent powder na gamit ko. Kaya madali ako natapos sa paglalaba. Oh, dinala na kita ng pagkain, Sofia. Yun ang utos sa akin ni Sir Magno. Manang Adela, hinayaan niyo na lang po sana akong lumabas ng kwarto. Naku, sinunod ko lamang ang utos ni Sir Magno. Sabi niya kasi, masama ang pakiramdam mo. Eto, nagluto ako ng sinangag. Maraming bawang yan. Yun kasi ang gusto ni Sir Magno sa sinangag. Maraming bawang. Sofia? Bakit? Bigla ako nasuka dahil po sa amoy ng niluto niya. Hindi mo gusto ang amoy nitong sinangag ko? Opo, parang bumaligtad yung sikmura ako. Ay, ganun ba? Sandali. Pahawak nga ng kamay mo. Eto po. Bakit po? Pupulsuhan lamang kita. May problema ba? Aba, mabilis ang pintig ng pulso mo, Sofia! Buntes si Sofia? Opo, Sir Magno. Yun ang pakiramdam ko. Imposible. Hindi po kayo masaya na nagdadalang tao ang asawa ninyo? Hindi. Bakit po? Ayaw niyo bang magkaroon kayo ng anak? Oh, inumin mong gamot na yan. Bakit ko iinumin yan? Dahil maputla ka. Kulang ka sa resistensya. Gusto mo pa akong gawing tanga? Alam ko kung para saan ang gamot na yan, ano? Gusto mong mawala yung pinagbubuntis ko. Ano? Natahimik ka dahil tama ako? Gusto mong makunan ako? Oo! Dahil alam kong hindi sa akin ang ipinagbubuntis mo. Kaya dapat lang na mawala yan. Sumainyo mga kaibigan, aming itinampok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang kaligayahan kong makita kang nasasaktan. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz, Susan Robles, Chiquit Amor, Vilma Borromeo, Eddie Legaspi, Dante Castro, at si Rosana Villegas sa papel na Sofia.
Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Eduardo Legaspi. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Yun talaga ang gusto ko. Ang pasamain ng loob mo, ang makita kang nag-aalab sa galit, at iparamdam sa'yo na kahit ano pang gawin mo, baliwalain sa'kin, na hindi kita magawang mahalin, dahil kaligayahan kong makita ka nasasaktan! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kaligayahan kong makita kang nasasaktan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Gusto mong mawala ang pinagbubuntis ko? Oo, dahil hindi yan sa akin. Baliw ka ba? Hindi! Sigurado akong hindi akong ama niyan. 1 buwan ka pa lang dito sa bahay. Sabi ng doktor na sumuri sa'yo, 2 buwan ang ipinagbubuntis mo. Hindi mo pwedeng pakialaman ng anak ko. Kay Wilson ba yan? Wala kang pakialam kung sino man ang ama ng anak ko. Hindi ko matatanggap yan. O hindi ko naman pinagpipilitan sa'yo na tanggapin mo siya. Pero hindi mo siya pwedeng pakialaman. Sophia, ako ang siyang masusunod. Pagmamayari na kita. O siguro yung katawan ko. Pero hindi kailanman ang buhay ko. Lalo na ang pagmamahal ko. Dahil kahit kailan, hindi yung kasama sa nabayaran mo. Ayaw mong sundin ang gusto ko. Hindi mo ako mapipilit kung ayoko. Ang sabi ko sa'yo, hindi mo ko kaya, Sophia. Baka gusto mong may mangyari sa nanay mo. Hindi mo na maipananakot ngayon ng nanay ko. Hayaan mong may masamang mangyari sa kanya? Mas mahalaga pa bang ipinagbubuntis mo kaysa sa kanya? Pareho silang mahalaga sa akin. Kaya wala akong pipiliin isa man sa kanila. At kung ipipilit mo ipalaglag ko ang bata, pwede ka magtagumpay na gawin mo. Pero,
Hindi mo na rin ako makikita pa, Magno. Dahil kung papatayin mo ang magiging anak ko, susunod ako sa kanya. Mas gugustuhin ko pa rin mamatay! Ay! Sir! Sir, bakit po? Naisahan niya ako. Ayaw niya, Manang. Hindi ko raw pwedeng pakialaman ang ipinagbubuntis niya. Sir, mali naman po talaga ang ibig ninyo. Ano? At saka anak po yun ni Sofia. Hindi siya papayag na mawala yun. Hindi ko anak ang ipinagbubuntis niya. Malamang kay Wilson yun. Ang namatay niyang kasintahan? Ewan ko! Ang pagkakaalam ko, kaibigan niyang matalik. Baka yun lang ang sinabi niya. Pero ang totoo, magkasintahan sila. Kahit anong pang totoo sa nakaraan nila, at kahit wala ng lalaking nakabuntis sa kanya, hindi ko pa rin matatanggap ang ipinagbubuntis niya. Dahil ang gusto ko, sarili kong anak ang makakasama sa bahay na ito at hindi anak ng kung sino. Pero kung magmamatigas po si Sofia, anong gagawin ninyo? Ewan ko! Pero hindi ko naman kayang mawala si Sofia. Mahal na mahal ko siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Salamat at agad kang nakarating, Arman. Ayon sa doktor, kailangan na masalinan ng dugo si Darwin dahil bumababa ang bilang ng kanyang platelet. At ikaw lang ang alam kong makatutugma sa tipo ng kanyang dugo. Tatay Victorio, nalilito pa rin ako sa mga nangyayari. Nagsinungaling sa iyo si Christine. Ayaw niyang malaman mo na nagkaanak kayo. Kaya ipinakilala niya sa yung ama ni Darwin, yung pinsan niyang lalaki na katukatuwang ko rin nag-aalaga sa bata. Pero bakit niya ho ginawa yun? Dahil natatakot siyang baka kunin mo si Darwin sa poder niya. Lalo na nang makita mo miserabling kalagayan niya. Hindi ho niya dapat pinangungunahan ng sitwasyon. Dahil sa mga sandaling ito, wala akong ibang gustong gawin kundi ang mailigtas ang buhay ng anak ko. Kahit buong buhay ko, handa kong ibigay ngayon sa anak ko, Tatay Victorio. Natatandaan mo yung gabing paulit-ulit kong ibinigay sa iyo ang aking sarili bago ako ganap na lumayo. Oo, si Darwin na naging bunga noon. Ngayon, sumbatan mo akong muli dahil bukod sa hindi ko pagsipot sa ating kasal, pinagkait ko rin sa iyong karapatan mong malaman na nagkaanak tayo pagkatapos ng gabing yon. Hindi. Hindi kita susumbatan dahil mahal kita, Christine. Kung alam mo lang na sa buong panahon ng iyong paglayo, wala akong hiniling sa Diyos kundi ang matagpuan ka. At ngayon napatunayan kung may anak tayo, lalong hindi na tayo dapat pang maghiwalay. Huwag mong lokohin ang sarili mo, Arman. Sinasabi mo lang yan dahil naaawa ka sa kalagayan ko at ni Darwin. Total, tapos na ang pagkakawang gawa mo sa anak ko. Pwede ka nang umalis. At ang kaisa-isa kong pakiusap, huwag ka nang babalik. Ganyan na ba talaga karamot ang puso mo? Kaya mo nang isakripisyo pati isipan
at kinabukasan ng anak mo. Hindi mo siya dapat idamay sa galit mo sa mundo dahil lang sa sinapit mo. Karapatan din niyang magkaroon ng isang maayos na buhay. Ngayon, lumalabas sa bibig mo na nagkaka-interes ka sa anak ko. Kung yan ang interpretasyon mo sa mga sinasabi ko, wala na akong magagawa. Pero gusto kong malaman mo na kung hindi mas madali ang naging paglimot ko noong magkalayo tayo, mas magiging mahirap ngayon sa akin ang sitwasyon. Dahil dalawa na kayo ng anak natin na hindi mawawala sa isip ko. Umalis ka na, Arman. Kasi At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating May Pangako ang Bukas. kung kailan nakapanganak na si Sofia, saka mo ko tinawagan. Ano pa bang silbi nun kung nakapanganak na siya? Ay, pasensya na po, Sir Magno. Kwan po kasi, nataranta na ako dahil sa sobrang pananakit ng tiyan Hindi ni ko Sophia. kailangan ng paliwanag mo. Sir, lalaki po ang anak ni Sophia. Ay, itong cute. Hindi ko tinatanong. Gusto niyo po bang silipin? Pagod ako. Gusto kong magpahinga. Doon na muna ako sa guest room. Kayo po, ang bahala. Pagsabi na lang kay Sophia, doon muna ako. Opo, sir. Uy, hindi interesado si Sir Magno na makita man lamang ang bata. Ganun ba kalaki ang galit niya? At saka pati ang bata, gusto niyang idamay? Magno, nakikiusap ako. Kahit ngayon lang, gusto kong makita ang aking anak at apo. Sige. Baka naman isipin mo na napakasama ako eh. Payag ako makapasok ka sa loob at nang makita ang anak mo at apo. Ay, salamat. Pero- Maraming salamat. Sandali. Ha? Hindi ka maaaring magtagal. Hanggang 2 oras lang. Bakit, Aling Beatrice? May problema ba? Wala, Magno. Manangadela, Bakit po, Sir Magno? samahan mo sa loob ng bahay si Aling Beatrice. Buti na lang napapayag ko si Magno. Nay, siya po ang apo niyo. Si Nico. Nakakatuwa. Ang amo ng mukha. Walang kamalay-malay sa kalagayan niyo rito sa loob ng bahay ni Magno. Anak, kumusta ka na? Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko, inay. Parang gusto ko nang sumuko. Kaya lang, ngayon iniisip ko ang anak ko. Anak, patawad. Napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Ako ang dahilan ng pagdurusa mo. At pati apo ko, madadamay. Pero hindi ko hahayaang madamay siya sa galit ni Magno. Sana may magagawa lang ako. Kaya lang hindi ko rin alam kung papaano. Maperang asawa mo, anak. At lahat kaya niyang gawin. Basta wag niya lang kayong pakikialaman. Ang iniisip ko lang ngayon, ang apo ko. Alam kong hindi siya matatanggap ni Magno. Dahil anak siya ni Wilson. Tulad nga ng sinabi ko, hindi niya pwedeng pakialaman ang anak ko. Kahit ano gagawin ko, maipagtanggol lang siya. Kahit na buhay ko itataya ko, basta maprotektahan ko lang si Nico. Uy,
Pare Magno, nanganak na pala ang asawa mo? Kailan ang binyaga? Hindi ko pa alam. Kailangan, malaking selebrasyon yan. Simple lang ang gusto ni Sophia. Pero first baby niyo yun ah. Di ba dapat malaking handaan? Hindi na raw kailangan. Ayoko namang kontrahin ang gusto ng asawa ko. Alam mong, ayoko nagagalit siya. Magbibihis po ako, Lola Adela. Bakit? Kasi po, darating na po si Papa Magno galing sa work niya. Para po kapag sinalubog ko siya at sumakap ako sa kanya, mabango po ako. Hindi po ako amoy pawis. Gusto mo bang yakapin ang Papa Magno? Opo, kasi love ko po siya eh. Love mo siya kahit hindi ka niya pinapansin. Sabi po kasi ni Mama, pagpasensyahan ko lang daw po. Kasi po, baka pagod lang po sa trabaho. Ay, naku, napakabait mong bata. Ay, halika na nga at lilinisan na kita. Hello po, Papa Magno. Heto po, kinuha ko na po ang tsinelas niyo. Ako na po mag-aalis ng sapatos at saka medyas niyo po. Hindi. Kaya ko itong alisin. Ay, ayaw niyo pong ako magtanggal, Papa? Ayoko. Ang gusto ko, umalis ka sa harap ko. Alis! Galit na naman po kayo sa akin. Gusto ko lang naman pong tulungan kayo sa pagtanggal ng shoes niyo. Ayoko nga eh. Saka huwag kang ngang umiyak. Dahil maingay. Masakit sa tengang iyak mo. Umalis ka na nga. At baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Alis! Sige! Na, Subukan mo lang saktan ang anak ko. makulit siya eh. Hindi mapagsabihan. Para naglalambing lang siya sa'yo. Hindi ko kailangan ng paglalambing. Ang gusto ko, huwag siyang makita rito. Ah, ganun. Yun lang pala eh. Eh di aalis kami. Ano? Hindi. Siya lang ang pwedeng umalis. Hindi ka kasama. Dahil siya lang ang ayokong nakikita sa pamamahay na ito. Sumainyo mga kaibigan, ng aming itinampok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang kaligayahan kong makita kang nasasaktan. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz, Susan Robles, Chiquit Amor, Vilma Borromeo, Eddie Legaspi, Dante Castro, at si Rosana Villegas sa papel na Sofia. Dilapatan ng tunog ni Jerry Butiak. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Eduardo Legaspi. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdan
ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Yun talaga ang gusto ko. Ang pasamain ng loob mo, ang makita kang nag-aalab sa galit, at iparamdam sa'yo na kahit ano pang gawin mo, baliwalain sa akin, na hindi kita magawang mahalin, dahil kaligayahan kong makita ka nasasaktan! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kaligayahan kong makita kang nasasaktan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Nico. Oh, ba kita tinatawag para kumain? Nandito ko lang pala sa kwarto mo. Oh, bakit umiiyak ka? Ha? Si Papa po kasi Mama. Bakit po siya ganun? Wala naman po akong maling ginagawa. Pero galit na naman po siya. Kahit anong gawin ko po, parang ayaw niya. Huwag mo na lang siyang pansinin, anak. Sabi ko nga baka pagod lang siya dahil galing sa trabaho. Tsaka bakit po ayaw din niya ako lumabas ng bahay? Gusto ko na pong mag-aral, gaya ng ibang bata. Ayaw niya. Gusto niya dito lang ako mag-aral sa bahay. At pinupuntahan na lang ng teacher. Anak, ang mahalaga, nakakapag-aral ka at natututo. Pero gusto ko po, gaya ng ibang bata. Tulad ng napapanood ko sa TV. Pwede silang maglaro sa labas o kahit saan. Pero ako po, sa garden lang pwedeng maglaro o kaya sa loob ng bahay. Yung kasi ang gusto ng papa mo. Bakit po? Kasi baka ayaw lang niyang mawala ka. Kasi mahal ka niya. Pero hindi po niya ako niyayakap.
Di po ba kapag love niya, dapat niyayakap? Gaya niyo po, niyayakap niyo ko. Pero si Papa, bakit po siya ganun? Talaga po bang hindi niya ako mahal? Ito talagang anak ko, ang dami mong tanong. Sige na, lumabas ka na ng kwarto para makakain ka na. Sasabayan kita. Di ba gusto mo yon? Sabay tayo sa pagkain. Opo. Pero sana po kahit minsan sumabay naman po sa atin si Papa. Kumakain po ang mag-ina. Bakit hindi ninyo sila sabayan? Hindi na kailangan. Sir, nagtataka po ang bata. Saan? Sa pagtrato ninyo sa kanya, kinalakihan na niyang lagi kayong galit at nagtataka yung bata. Ano bang sinasabi sa kanya ni Sofia? Pagpasensyahan na lang daw kayo dahil baka pagod lang kayo sa trabaho. Sapat na yun. Hindi na kailangang ipaliwanag pa sa kanya. Sir, hindi po sa nakikialam ako. Bakit hanggang ngayon hindi niyo pa rin natatanggap si Nico? Napakabait po ng bata. At nakikita ko kung gaano siya kagiliw na makasama kayo. Kaya nga lamang kayo ang lumalayo sa bata. Minsan tuloy nakakaawa sabik siya sa pagmamahal ng ama. Nariyan nga kayo. Pero ang layo niyo sa kanya. Ana Adela, tinuturuan niyo ba ako ng dapat kong gawin? Naku, hindi po, sir. Nasasabi ko lamang po yun. Huwag niyo naman sanang masamain. Alam kong ginagawa ko. At ayoko na pinakikialaman at pinangungunahan ako. Oo. Taga-silbi ka sa bahay na to, di ba? Alam mo ba yon? Opo. Alam nyo? Alam ko po yun. Mabuti. Kaya lumugar ka sa dapat mong kalagyan. Hindi yung nakikialam ka. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Niloko po ako ni Tia Armida. Sabi niya, isasama po niya ako sa taong uutangan nila ni Joe Bart ng pang-tuition ko sa pag-college. Pero ibinenta nila ako sa may-ari ng malaking bahay na yon. Napuntahan gabi-gabi ng kung sino-sinong lalaki. Napakawalang hiya talaga ni Armida. Nang dahil lang sa pera, kahit pakadugo, ipinahamak niya. Ang totoo, ilang beses din kami nagpabalik-balik doon ni Inay. Dahil doon ka tinuro ni Chang. Pero palagi kaming itinataboy ng isang maskuladong lalaki na nakatayo lagi sa may pasukan ng restaurant. Front lang nila yung restaurant para hindi mahalatang bagsakan yun ng mga batang babae. Dinadala nila doon. Yung lalaki, si Gringo yun. Nilasing ko siya kaya nakatakas ako ng gabing yun. Kung may natitira pang mga batang babae roon, kailangan din nilang ma-rescue sa lugar na yun. Sasabihin nating lahat sa pulisan tungkol sa bahay na yon na ginagawang kalakal ng mga batang babae. Kung sino man ang namamalaka doon, dapat nang matapos ang kanilang kasamaan. Armida! Katatawag lang ni Gringo. Ni-Ray daw yung kasang pinagdala natin kay Karen. Ano? Oo!
At ang isa pang masamang balita, nakatakas si Karen. Kaya pati tayo sabit tsak sa nangyaring raid na yun. Kapag ikinanta tayo ng pamangkin mo. Kung ganon, umalis na tayo rito. Dali! Talagang bilisan mo eh! Bart, ano yun? Parang may padating na mga pulis. Kaya nga bilisan mo. Baka naitimbre na tayo ni Amparo sa mga pulis. Saan kayo pupunta ni Bart, Ating? Tatakas? Huli nang iniisip niyong pagtakas. Nagsampa na ako ng kasong eksploitasyon laban sa inyong dalawa dahil sa kinuha niyong pagbebenta sa kasa kay Karen. Napalilibutan na ng mga pulis ang paligid ng inuupahan ninyo. Kahit saan pa kayo sumuot, mahuhuli pa rin kayo! Pwede ba akong tumuloy, Amparo? Kung ang ipinunta mo rito ay ang pilit na namang pagpapaalis sa amin sa loting ito, mabibigo ka lang ulit, Dikong. Aba, hindi. Nagpunta ako rito para ayusin ang mga gusot na nangyari sa ating mga pagitan. Ang ibig ko pa rin sabihin, kalimutan mo ng pagpapaalis ko sa inyo rito. Wala namang nababago sa disposisyon kong hindi umalis dito. Kahit pa sinasabi mo ngayong kalimutan ko na mga nauna mong sinabi tungkol sa loting ito ng asawa ko. Hindi, kung ano man ang nasabi ko sa iyo nung una, pasensya ka na. Nahawa lang kasi ko sa kasakiman kay Armida. Nakita mo naman itong huli. Hindi ko rin maatim na hindi sabihin sa yung may kinalaman siya sa pagkawala ni Karen. Oh. Hindi ko pa rin basta pwedeng kalimutan na may hiningi kang kondisyon bago mo sinabi sa akin ang tungkol sa bagay na yon. Iniisip ko nga ngayon, ano na naman kaya ang kapalit ng biglang pagbait mo sa aming mag-iina? Hindi, gusto ko lang maibalik ng mga anak mo yung dating respetong ibinibigay nila sa akin nung buhay pa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. O, dali na, anak. Bilisan mo. Kailangan makalayo tayo. Ayoko na. Hindi ko na kayang makasama pa siya. Bakit po ba galit kayo kay Papa? Dahil po ba hindi siya sa akin? Huwag ka na maraming tanong. Hindi to oras para magpaliwanag ako, anak. Basta bilisan mo na. Dali, Opo, takbo. opo. Mama! Kotse ni Papa! Ha? Dito tayo anak. Dali. Sophia! Huwag na kayong magtangkapang tumakas dahil mabibigo lang kayo. Papagurin nyo lang ang sarili nyo. Sa tanda kong ito, nagawa niya pa akong sakdan. Dahil hindi mo ginagawa ng maayos ng trabaho mo. Nakalimutan ko lamang ilak ang bahay nang umalis ako para mabalengke. Yun na nga eh. Napakasimpleng bagay. Nakakalimutan mo pa. Paano hindi ako magagalit sa'yo, Manang? Kaya nga humihingi ako ng dispensa. Kung hindi ako dumating, baka nakalayo na si na Sophia at hindi ko na siya nakita. Sir, nahihirapan lang silang mag-ina sa poder ninyo. Bakit hindi nyo na lamang siya hayaan lumayo at mamuhay ng sarili nila? Pinangungunahan mo na naman ako, Manang. Sir, Akong nakakaalam ng nakapagpapasaya sa akin. At si Sophia, masaya akong nakikita at nakakasama siya. Kahit pagalit siya sa akin, at hanggang ngayon hindi pa rin niya ako kayang mahalin. Hindi ko siya kayang isuko. Dahil mahal na mahal ko siya. Ikamamatay ko kapag nawala siya. Kaya handa akong maghintay kahit gaano pa katagal hanggang sa matutuhan niya akong mahalin. Akala mo yata maisan mo ko, no?
Hindi mangyayari yun, Sofia. Bakit ba hindi mo nalang kami pabayaan ng anak ko, Magno? Kailangan kita. Pero maawa ka sa akin. Hindi ako masaya sa piling mo. Kahit pa maging pagmamay-ari mong buong mundo, hindi pa rin ako magiging masaya dahil hindi kita mahal. Sofia, ikaw ang tanging nagpapaligaya sa akin. Kaya hindi ko isusukong pagmamahal ko sa iyo. Kaya dito ka, kasama ko. Hindi na ako maaaring dumalaw sa anak ko. Oo. Pero tatay, pumayag ka na. Nag-usap na tayo, Magno. Pero naging matigas ang ulo ni Sofia eh. Nagtangka pa siyang tumakas. Kaya bilang parusa sa kanya, hanggang loob na lang siya ng bahay. At kahit pa sa garden, hindi sila makakalabas. Ano ba talaga ang gusto mong gawin mo sa anak ko? Ginagawa mo na siyang bilanggo. Ayoko lang naiwan niya ako, Aling Beatriz. Nag-iingat ako. At naniniguro na hindi siya makakatakas. Magno, maawa ka naman sa anak ko. Bigyan mo na siya ng katahimikan. Makulit ka rin eh. Bakit ka ba nakikialam? Kung hindi ka titigil sa pakikialam at hindi mo ako patatahimikin, baka ikaw ang patahimikin ko! Matuloy kaya ang pangingibang bansa ni Angie? Anong buhay ang kanyang daratnan sa ibayong dagat? Mga nagsiganap: Vilma Borromeo, Susan Robles, Chiquit Amor, Phil Malyari, Dante Castro, Ian Miranda, at Rosana Villegas sa papel na Angie. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Edna Diaz at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Impyerno ang sinapit ko sa paghanap ko ng langit. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Yun talaga ang gusto ko. Ang pasamain ng loob mo, ang makita kang nag-aalab sa galit at iparamdam sa'yo na kahit ano pang gawin mo, baliwalain sa'kin na hindi kita magawang mahalin dahil kaligayahan kong makita ka nasasaktan! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya.
Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kaligayahan kong makita kang nasasaktan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Pinagbantaan ka ng lokong yun? Oo, Kuya Arnulfo. At alam kong kaya niyang gawin yon. Nananakot lang yun. Palibasa, alam niyang matatakutin ka. Paano kung totohanin niya? Gano'n na lang ba magpatahimik ng tao? Na parang titiri siya ng pulgas? Hindi ko na nakikita ang aking anak at apo. Misayad na yata talaga sa ulong Magno na yun eh. Kuya, anong gagawin natin? Kung gusto mo, isumbong na natin sa mga pulis. Huwag. Ayaw mo naman. Baka lalo lang mapahamak si Naswia. Sabi mo nga, hindi kayang sakta ni Magno ang anak mo. Pero ang apo ko, Kuya. Baka kung anong gawin niya. At saka mahirap ding ispilengin ang takbo ng utak ni Magno. Kaya nga walang araw na hindi ako nag-aalala eh. Natatakot ako para sa aking anak at apo. Hello po, Papa. Papa, tingnan niyo po, oh. Mayroon po akong drawing. Ito po, oh. Nag-drawing po ako ng family. Huwag ka nga makulit. Pagod ako. Sorry po. Sandali po. Kukunin ko lang po yung tsinelas niyo. Ano ba? Tumigil ka na nga. Bakit po? Doon ka na nga sa kwarto mo. Nakakasira ka ng araw eh. Ano? Iiyak pa? Iiyak ka? Huwag mo na nga akong dramahan. Ayoko sa batang iyakin. Oh, anong ginagawa mo dito sa kusina? Gusto mo bang uminom ng gatas? Ay, pagtitimpla kita. Honey ko. Kape po ang gusto ko, Lola Adela. Kape? Ay, hindi pa po pwede sa'yo ang kape. Hindi po para sa akin. Hindi para po kay Papa. Pagtitimpla mo ng kape ang papamagna mo? Opo, Lola Adela. Nagbabasa po kasi siya ng dyaryo. Naku, ikaw na bata ka. Wala akong masabi. Kahit lagi kang sinisingalan at pinagtataasan ng boses ng papa mo, love na love mo pa rin siya. Siyempre po. Kasi siya pong papa ko. Sabi nga po dun sa napanood ko sa TV, dapat ang papa at mama minamahal. Kaya love ko po sila pareho. Kahit hindi mabait sa iyong papa mo. Baka marami lang po siyang problema. Maraming niisip.
kaya madalas mainit ang ulo. Ganon daw po mga papa eh. Gaya po nung napanood ko. Ah, ganun ba? Oy, sige na. Ay ako na lamang ang gagawa ng kape. Marang, sarapan niyo po ha. Ay, oo naman. Baka sakaling matuwa ang Papa Magno mo. Thank you po. Ay, siya, sige. At tatawagin na lamang kita kapag natimpla ko na. Okay po. Napakabait na bata ito si Nico. Ang hindi ko lamang maintindihan, bakit ba hindi siya matanggap ni Sir Magno? Kahit pa ba, hindi niya ito anak. Wala namang kasalanan ng bata. Isa pa, siya ang kinikilalang ama. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Salamat at agad kang nakarating, Arman. Ayon sa doktor, kailangan na masalinan ng dugo si Darwin dahil bumababa ang bilang ng kanyang platelet. At ikaw lang ang alam kong makatutugma sa tipo ng kanyang dugo. Tatay Victorio, nalilito pa rin ako sa mga nangyayari. Nagsinungaling sa iyo si Christine. Ayaw niyang malaman mo na nagkaanak kayo. Kaya ipinakilala niya sa yung ama ni Darwin, yung pinsan niyang lalaki na katukatuwang ko rin nag-aalaga sa bata. Pero bakit niya ho ginawa yun? Dahil natatakot siyang baka kunin mo si Darwin sa pudar niya. Lalo na nang makita mo miserabling kalagayan niya. Hindi ho niya dapat pinangungunahan ng sitwasyon. Dahil sa mga sandaling ito, wala akong ibang gustong gawin kundi ang mailigtas ang buhay ng anak ko. Kahit buong buhay ko, handa kong ibigay ngayon sa anak ko, Tatay Victorio. Natatandaan mo yung gabing paulit-ulit kong ibinigay sa iyo ang aking sarili bago ako ganap na lumayo? Oo, si Darwin na naging bunga noon. Ngayon, sumbatan mo akong muli dahil bukod sa hindi ko pagsipot sa ating kasal, pinagkait ko rin sa iyong karapatan mong malaman na nagkaanak tayo pagkatapos ng gabing yon. Hindi. Hindi kita susumbatan dahil mahal kita, Christine. Kung alam mo lang na sa buong panahon ng iyong paglayo, wala akong hiniling sa Diyos kundi ang matagpuan ka. At ngayon napatunayan kung may anak tayo, lalong hindi na tayo dapat pang maghiwalay. Huwag mong lokohin ang sarili mo, Arman. Sinasabi mo lang yan dahil naaawa ka sa kalagayan ko at ni Darwin. Total, tapos na ang pagkakawang gawa mo sa anak ko. Pwede ka nang umalis. At ang kaisa-isa kong pakiusap, huwag ka nang babalik. Ganyan na ba talaga karamot ang puso mo? Kaya mo nang isakripisyo pati isipan at kinabukasan ng anak mo? Hindi mo siya dapat idamay sa galit mo sa mundo dahil lang sa sinapit mo. Karapatan din niyang magkaroon ng isang maayos na buhay. Ngayon, lumalabas sa bibig mo na nagkaka-interes ka sa anak ko. Kung yan ang interpretasyon mo sa mga sinasabi ko, wala na akong magagawa. Pero gusto kong malaman mo na kung hindi mas madali ang naging paglimot ko noong magkalayo tayo,
mas magiging mahirap ngayon sa akin ang sitwasyon. Dahil dalawa na kayo ng anak natin na hindi mawawala sa isip ko. Umalis ka na, Arman. Christine, Umalis ka na. Ayoko nang marinig ang iba mo pagsasabihin. Hindi ka namin kailangan ng anak ko. Nakikiusap ako sa'yo. Umalis ka na. alis ka. Tigas ng ulo mo! Ano ba? Dapat walang yamo, Magno! Mama! Nico, anak! Huwag kang mag-alala. Nandito si Mama. Hindi kita pababayaan. Napakawalang yamo talaga. Ano? Hindi ka na naawa sa bata. Bakit ko siya kaawan? Dahil sa batang yan, hindi mo makalimutan si Wilson! Hindi yun totoo! Kung meron mang ipinapaalala sa akin si Nico, hindi yun si Wilson, kundi ang bangungutan lang yan! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hayop siya. Napakawalang yan, yamanang. Nagulat din ako sa narinig ko, Sofia. Pinagplanuhan pala niyang lahat. Si Wilson ang tangi kong pag-asa. Pero pinatay niya. Dahil ang gusto niya, bumagsak ako sa mga kamay niya. Ganon kanya kamahal. Ayaw niyang maagaw ka ng iba. Napakasama niya. Mamamatay tao siya. Magbabayad siya. Bihira. Kung hindi ka pa magkakaroon ng mabigat na problema, hindi mo pa ako maalalang yayaing uminom, ha? Gusto ko lang na makakasama, Juancho. Bakit? May problema kayo ni Sofia? Wala na magsama kami. Wala eh. Hindi na kami nawala ng problema. Alam mo, pare ko, kung hindi kayo masaya sa relasyon nyo, bakit hindi pa kayo maghiwalay? Hindi mo kasi ko naiintindihan eh. Kasi ganito yun, ha? Sa pag-ibig, dapat dalawa kayo nagmamahal. Hindi maaaring isa lang. Hindi tama yun. Sinasabi mo yon dahil wala ka sa posisyon ko. Mahal na mahal ko si Sofia. Siyang buhay ko. Ang kaligayahan ko. Sige na, Sofia. Ayusin niyo na ang inyong mga gamit. Bakit po, Manang? Umalis na kayo rito. Ano po? Alam kong nahihirapan ka na. At si Nico, naaawa na rin ako sa bata. Hahayaan yung umalis kami na rito? Oo, Sofia. Paano kayo? Baka mapahamak kayo. Baka mamaya kung anong gawin sa inyo ni Magno. Huwag niyo na akong alalahanin. Matanda na ako. Pagod na rin akong lagi na lamang nagpapadaig sa takot. At gusto ko namang may gawing mabuti sa buhay ko bago man lamang ako mawala. At ito na yon. Ang hayaan kayong mag-ina na umalis dito para sa inyong kaligtasan. Sumainyo mga kaibigan, naming itinampok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang kaligayahan kong makita kang nasasaktan. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina
Phil Cruz, Susan Robles, Chiquit Amor, Vilma Borromeo, Eddie Legaspi, Dante Castro, at si Rosana Villegas sa papel na Sofia. Dilapatan ng tunog ni Jerry Mutiap. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Eduardo Legaspi. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Yun talaga ang gusto ko. Ang pasamain ng loob mo, ang makita kang nag-aalab sa galit, at iparamdam sa'yo na kahit ano pang gawin mo, baliwalain sa akin, na hindi kita magawang mahalin, dahil kaligayahan kong makita ka nasasaktan! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kaligayahan kong makita kang nasasaktan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Mama, bakit po tayo umalis? Babalik pa po ba tayo sa bahay natin? Hindi na, anak. Po, wala na pong kasama nun si Papa Magno. Love mo pa rin ba siya? Opo, Di ba sabi niya sa'yo, hindi siya papa mo? hindi po ako naniniwala sa kanya, Mama. Alam ko, sabi niya lang yun. Pero anak, Mama, kung hindi po siyang papa ko, nasaan po siya? Tsaka siya pong kasama ko mula nung maliit pa ako. Kaya siyang papa ko. paano kung hindi siya talaga yung papa mo? Di ka ba magagalit sa akin? Hindi po.
Basta makikita ko ang totoo kong papa. Pero ma, love ko po si Papa Magno. Kahit na palagi siyang galit sa'yo, Alam ko naman po, nagkukunwari lang siyang galit. bakit mo naman nasabi yan? Kasi po minsan, pumasok siya sa silid ko. Akala niya natutulog ako. Pero hindi po, nagkukunwari lang po akong tulog. Anong ginawa niya sa'yo? Pinagmasdan niya lang po ako. Dahil doon, sinasabi mo hindi siya totoong galit sa'yo? Opo, Mama. Alam ko po, love niya rin po ako. Anak, salamat sa Diyos. Nakaalis na kayo sa lugar na yon. O ano, kumusta na kayo ng apo ko? Okay lang po kami, Inay. Lola Beatrice. Oo, apo. Ako nga. Dito na kayo na mama mo, ha? Yun pong sabi sa akin ng mama ko. Dahil dito, ligtas kayo. O anak, paano nga pala kayo nakalabas? Si Manang Adela, gusto niyang umalis na kami. Mas mabuti daw kung aalis kami doon. Yun naman talaga ang tama. Dahil hanggat naroon kayo kay Magno, nasa panganib ang buhay nyo. Hindi natin alam kung ano pang pwede niyang gawin sa inyo. Pero siguradong masusundan niya kami rito. Akong bahala. Itatago ko kayo. At hindi ako papayag na kunin kayo sa akin ni Magno. Kung dati takot ako sa kanya, ngayon handa kong itaya ang buhay ko para sa kaligtasan nyo ng aking apo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Salamat at agad kang nakarating, Arman. Ayon sa doktor, kailangan na masalinan ng dugo si Darwin dahil bumababa ang bilang ng kanyang platelet. At ikaw lang ang alam kong makatutugma sa tipo ng kanyang dugo. Tatay Victorio, nalilito pa rin ako sa mga nangyayari. Nagsinungaling sa'yo si Christine. Ayaw niyang malaman mo na nagkaanak kayo. Kaya ipinakilala niya sa yung ama ni Darwin, yung pinsan niyang lalaki na katukatuwang ko rin nag-aalaga sa bata. Pero bakit niya ho ginawa yun? Dahil natatakot siyang baka kunin mo si Darwin sa puder niya. Lalo na nang makita mo miserabling kalagayan niya. Hindi ho niya dapat pinangungunahan ng sitwasyon. Dahil sa mga sandaling ito, wala akong ibang gustong gawin kundi ang mailigtas ang buhay ng anak ko. Kahit buong buhay ko, handa kong ibigay ngayon sa anak ko, Tatay Victorio. Natatandaan mo yung gabing paulit-ulit kong ibinigay sa'yo ang aking sarili bago ako ganap na lumayo? Oo, si Darwin na naging bunga noon. Ngayon, sumbatan mo akong muli dahil bukod sa hindi ko pagsipot sa ating kasal, pinagkait ko rin sa iyong karapatan mong malaman na nagkaanak tayo pagkatapos ng gabing yon. Hindi. Hindi kita susumbatan dahil mahal kita, Christine. Kung alam mo lang na sa buong panahon ng iyong paglayo, wala akong hiniling sa Diyos kundi ang matagpuan ka. At ngayon napatunayan kung may anak tayo, lalong hindi na tayo dapat pang maghiwalay. Huwag mong lokohin ang sarili mo, Arman. Sinasabi mo lang yan dahil naaawa ka sa kalagayan ko at ni Darwin. Total, tapos na ang pagkakawang gawa mo sa anak ko. Pwede ka nang umalis. At ang
kaisa-isa kong pakiusap. Huwag ka nang babalik. Ganyan na ba talaga karamot ang puso mo? Kaya mo nang isakripisyo pati isipan at kinabukasan ng anak mo? Hindi mo siya dapat idamay sa galit mo sa mundo dahil lang sa sinapit mo. Karapatan din niyang magkaroon ng isang maayos na buhay. Ngayon, lumalabas sa bibig mo na nagkaka-interes ka sa anak ko. Kung yan ang interpretasyon mo sa mga sinasabi ko, wala na akong magagawa. Pero gusto kong malaman mo na kung hindi mas madali ang naging paglimot ko noong magkalayo tayo, mas magiging mahirap ngayon sa akin ang sitwasyon. Dahil dalawa na kayo ng anak natin na hindi mawawala sa isip ko. Umalis ka na, Arman. Gusto. Umalis ka na. Ayoko nang marinig ang iba mo pagsasabihin. Hindi ka namin kailangan ng anak ko. Nakikiusap ako sa'yo. Umalis ka na. Tigas ng ulo mo! Ano ba? Dapat walang yamo, Magno! Mama! Nico, anak! Huwag kang mag-alala. Nandito si Mama. Hindi kita pababayaan. Napaka walang yamo talaga! Ano? Hindi ka na naawa sa bata! Bakit ko siya kaawan? Dahil sa batang yan, hindi mo makalimutan si Wilson! Hindi yun totoo! Kung meron mang ipinapaalala sa akin si Nico, hindi yun si Wilson, kundi ang bangungot na nangyari sa akin. Pero kahit ganun man na nangyari, minahal ko si Nico. At hindi ko siya dinamay sa galit ko sa taong sumira sa buhay ko. At ikaw yan, Magno! Hindi ko makakalimutan ang ginawa mong panggagahasa sa akin! Ay, ikaw! Sofia, mahal na mahal kita. Iniwan mo ako. Halimaw ka. Napakawalang iya mo. Handa kitang panagutan. Sofia. Ay! Sa kabila ng ginawa mo paglapastangan sa akin, handa pa rin akong tanggapin ni Wilson. Siyang magiging tagapagtanggol ko. Pero anong ginawa mo? Pinapatay mo siya! Napakahayop mo, Magno! Si Nico. Hindi siya anak ni Wilson. Hindi! Bunga siya ng paglapastangan mo sa akin. Pero anong ginawa mo sa bata? Kahit nagpapakita siya ng pagmamahal sa'yo, sinasaktan mo ang loob niya. At nitong huli, pisikal mo na siya sinasaktan, Magno. Sarili mong anak ang pinagmamalupitan mo! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kaya pala gano'n na lamang ang pagmamahal sa'yo ni Nico. Kahit puro galit ang ipinakikita mo sa kanya. Ganun na nga po, Manang. Siguro'y nararamdaman ng bata na ikaw ang tunay niyang ama. Araw-araw, ang gusto niya makakwentuhan ako. Ang ipadamang paglalambing niya. Pero binabaliwala ko yun. Dahil pinaiiral ko ang inis na narito sa dibdib ko.
Galit na hindi para kay Nico. Napakalaki ng kasalanan ko sa aking anak. Hindi pa naman huli, Sir Magno. Maaari kayong bumawi sa kanya. Magkakasama pa kayo. May malaki kong kasalanan sa batas. At alam ko nagsumbong na si Sofia para makulong ako at pagbayaran yun. Handa kang sumuko sa otoridad? Opo, Manang. Kung yun lang ang paraan para hindi tuluyang mapalayo sa akin ang aking anak. Kung magtatago ako para takasan ng batas, baka hindi ko na makita pa si Nico. Nasa kulungan po si Papa ko. Oo, anak. May nagawa siyang kasalanan. Kaya dapat niyang pagbayaran niya. Hanggang kailan po siya sa kulungan? Di ko alam. Pwede po ba natin siyang puntahan, Mama? Miss ko na po kasi siya eh. Gusto ko po siyang makita at mayakap. Sana po hindi na siya galit sa akin. Oo, anak. Hindi na siya galit sa'yo. At tulad ng nasabi mo, love ka niya. Ha? Tiga po, Mama! Love na po ako ng Papa ko! Papa! Papa ko! Papa! Nico, anak. Salamat at dinalong mo si Papa. Hindi na po kayo galit sa akin. Hindi na, anak. At sorry. Patawarin mo si Papa sa mga kasalanan ko sa iyo. Wala naman po kayong kasalanan sa akin, Papa. Sino nga palang kasama mo? Ang mama mo ba? Oo, Marlo. Sophia. Nakiusap si Nico. Pinilit niya ako. Sabi kasi siya makita ka. Love ko po kasi kayo. Papa, meron po kaming dala sa'yo. Mama, ako na po magbibigay kay Papa. Oh, eto anak. Papa, para po sa inyo yan. Bible po yan. Para po may nababasa kayo dito. Di po ba mahilig kayong magbasa? Lagi ko po kayo nakikita na nagbabasa ng dyaryo. Oo, anak. Mahilig nga akong magbasa. Babasahin ko itong Bible na bigay mo. Papa, sana po magkasama ulit tayo na Mama. Ang mama mong makapagsasabi niyan. Saka, dahil yun naman talagang gusto ko. Ang ayusin ng buhay ko. At makapagsimulang muli. Para sa anak ko, handa akong bigyan ka ng pagkakataon, Magno. Para sa isang magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, naming itinampok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang kaligayahan kong makita kang nasasaktan. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz, Susan Robles, Chiquit Amor, Vilma Borromeo, Eddie Legaspi, Dante Castro, at si Rosana Villegas sa papel na Sofia. Dilapatan ng tunog ni Jerry Butiak. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni
Eduardo Legaspi. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas.